Nang una kong marinig ang kwento, inakala ko ito ay isa pang alamat na pinapasapasa sa dulo ng baryo. Nangyari ito talaga. Ako ang dalagang may kuko ng mahiwagang pusa at ito ang kwento na hindi gustong paniwalaan ng karamihan. Nasa bukid kami noong gabing iyon, malamig ang hangin at mabigat ang amoy ng dampal ng palay at uling, parang humihinga ang lupa. Ako noon ay bata pa, puno ng mga sugat sa kamay mula sa pag-aararo at may pusong magaspang na hindi pa sanay umiyak sa harap ng tao. Nagtrabaho ako para sa aming pamilya, nagbukas ng umaga sa paghatak ng tubig at paghanda ng almusal, at natutunan kong magtimpla ng kape sa gabi habang inuugoy ng buwan ang mga anino sa aming bakuran. Ngunit may isang gabi na hindi na naging normal ang paghinga ng aming baryo, at doon nagsimula ang lahat. Sa una ay isang simpleng pangyayari lamang, may nakita akong balahibo sa ilalim ng puno ng mangga, kumikislap na parang pilak kung haharapin ng liwanag ng buwan. Akala ko ay pusa lang, hanggang sa hinawakan ko ito at nagtaka ako sa lamig na dumaloy sa aking palad, sa kirot na kumapit sa buto at sa pakiramdam na parang may ibang mata ang nakatingin sa akin mula sa dilim. Kung may takot ako noon, itinatago ko ito. Kung may hiwaga, sumilay ito sa loob ng aking dibdib. Sasabihin ko ang totoo, natakot ako, gulit mas naengganyo akong tuklasin kung ano ang ibig sabihin ng maliit na bagay na iyon. Kung may isang bagay na hihilingin ko sa inyo habang binabasa ninyo ang kwento ko, huwag sanang tawagin ito agad. Kailangan ko ng isang tao na maniniwala dahil kung hindi maniniwala ang bayan, sino ang magpapatunay sa nangyari sa amin? Lumaki ako sa isang maliit na kubo sa gilid ng bukid. Ang bahay namin ang may pinakamatandang punong mangga sa barangay. Sa ilalim ng puno namin, kadalasang nag-uusap ang mga matatanda habang pinapaso ang sigarilyo at nagiinuman ng tapoy. Nang maulila ako sa mga magulang, naging responsable ako. May mga sandali na nagdududa ako sa sarili, kung talagang matibay ba ang loob ko, kung makakatagal ba ako sa palengke ng buhay. Naging bahagi ng aking pagkatao ang pagtitiis, ang pag-aalaga at ang pagkaluhod sa liwanag ng maliit na lampara para maghabi. Anak ako ng migrante na umalis pa patungong Maynila noong bata pa ako. Naiwan ang aking tiya na si Tia Lilia na nag-alaga sa akin ng parang sariling anak. Si Tia Lilia ay malambing, ngunit mahigpit. Siya ang nagturo sa akin ng mga dasal bago matulog at ng mga simpleng gawaing bahay. Sa pagdaan ng panahon, natuto ako magtanim, magtabas ng damo at magpakain ng mga kambing tuwing hapon. Nag-aral ako hanggang sa ikatlong baitang lamang dahil kailangan kong tumulong. Nang pumanaw ang aking ama dahil sa karamdaman, mas lalong lumaki ang pakiramdam kong kailangan kong protektahan ang bahay, ang lupa at ang iilang alaala ng aming magkahalong tawa at luha. Mayroong mga gabi na puros katahimikan. May mga gabi na puno ng bulong mula sa mga katabing kubo. Doon ko nalaman na hindi lang kami basta naghahanap buhay. Kami ay nagbabantay sa isang bagay na lumulutang sa pagitan ng anino at ng buwan. Ang kabataan ko ay hindi perpekto, puno ng kabulaganan at pagnanasang malaman kung bakit may mga lihim na hindi sinasabi ng matatanda. Ito ang pagkabata at pagkakabuo ng kaking pagkatao. Ang pagiging magbubukid, ang pagdadala ng lungkot na hindi ipinapakita at ang pangakong isa araw maililigtas ko ang aming tahanan mula sa anumang panganib na darating. Nang tumanda ako ng kaunti, naging bahagi ng araw-araw ko ang pag-ikot sa bukid. Ako ang naglilinis ng bakuran, nagtitimbang ng bigas at umaakay ng kambing papalayo sa ilog tuwing dapit hapon. Ang aming baryo ay tahimik pero makahulugan. May tunog ng damong pinatid, ng poso ng tubig na umaagos, ang kantang paulit-ulit ng kuliglig. Ang mga kapitbahay ko ay may kanya-kanyang buhay. Si Mang Lando na byudo na tumitingin sa akin parang anak. Si Aling Rosa na nagluluto ng adobo tuwing linggo. Si Benji na kababata at palaging may intriga. Si Padre Mateo na nakausap namin kapag may gusto ng bendisyon. Si Lola Nena ang albularyo na hindi nawawala sa piyesta. Si Kapitan Ramon na may malakas na boses at nakapagsasabing ayos sa lahat ng pag-uusap.
Si Tomas ang kapatid ni Benji, tahimik pero matapang sa oras ng kaguluhan, at si Inday ang mananahay na laging may tindig ng pag-aalala sa mga bagong damo. Sa simula, ang mga usap-usapan ay maliit lamang, nawawalang manok, kakaibang mga bakas sa bubong at gabi-gabing hingal na naririnig sa gilid ng kawayanan. Minsan may kumakawala na aso na busangot, minsan naman ay may matandang nagsasabing nakita niyang may 2 anino na naglalakad sa tabing ilog. Mga tsismis lang noon, hanggang sa nagsimula ang serye ng nawawalang hayop at mga pagkakakita ng kakaibang anyo. May mga nagsimulang magbulungan sa palengke, may mga mata nagmamasid mula sa silong ng bahay at mga bata ang naglalaro ng taguan na tumatakbong bahay na disinmaya at umiiyak. Ang panganib ay dahan-dahang pumaligid, parang usok na dahan-dahang dumarampi sa mukha mo hanggang maging kumpleto ang pagkahilo. Sa hapon ng isang Miyerkules may dumating na balita, may nawawalang kambing sa bakuran ni Mang Lando. May mga bakas ng kuko sa putik at may natirang ilang patak ng dugo sa damuhan. Hindi na ito simpleng tsismis. Isang araw habang nag-iikot ako sa palibot ng aming bukid para mag-ani ng sili, may nakita akong kakaiba sa ilalim ng isang nabuwal na ugat. Kumikislap sa buwan ang isang maliit na piraso na parang kuko ng pusa pero hindi ordinaryo. Sandali ko itong hinalikan sa palad at naramdaman kong parang may nagngangalit sa loob ng aking laman. Sa unang sandali, inisip kong basag na salamin o isang piraso ng lata, ngunit nakikita ko itong pino, kumukupas, ngunit nagkikislapan sa gilid. Dinala ko ito sa bahay at inilagay sa ilalim ng lampara. Nang haplusin ko muli, may kumutya sa palad. Aking balat at naramdaman ko ang bayad na kirot na dumadaloy mula sa aking daliri hanggang sa braso. Wala akong ideya noon kung ano ito, ngulit may lumitaw na kakaibang kapanabikan. Agad kong tinawag si Tia Lilia. "Tia, tingnan mo ito," sabi ko. "Ano iyan?" tanong niya. "Parang kuko ng pusa," sagot ko. "Huwag mo na sanang hawakan ng matagal," at saka kaming pumalakpak dahil may halong takot at pag-aalala. Ngunit hindi namin kayang itapon ang bagay na iyon. May libaw dahilan kung bakit iningatan ko ang munting piraso. Ito ang pangyayaring nagbukas ng isang pinto na hindi namin inasahan. Sa oras na iyon ay hindi namin nalalaman na ang maliit na piraso ay may kakayahang magbukas ng pinto ng alaala, ng halimuyak at ng mga tinib na hindi natin naririnig. Nang umakyat ako sa bubong ng aming kubo para lagyan ang mga tinig ng palay, nararamdaman ko ang pagkakaiba. Unti-unting nag-iba ang aking pandinig. Narinig ko ang maliliit na pag-iyak ng insekto sa palayan, ang pabulong ng mga dahon at isang malalim na ungol na nagmumula sa gilid ng ilog. Dumaan sa isip ko na baka sobrang pagod ko lang o baka ang liwanag ng buwan ang nagpapalibang ng aking pakilambam. Ngunit may isang gabi na nagbago ang lahat. Nagising ako sa bayad na paglukso ng aking sarili. May iba akong nararamdaman sa puso, may kakaibang pagnanasa na dumaloy sa mga ugat. Nagising si Tia Lilia sa ingay at agad na paluhot sa tabi ko. "Ano pinag-aalala mo?" tanong niya. "May tumatawag," sagot ko. "Sino?" "Hindi tao," sabi ko. Sa panahong iyon, ang aming baryo ay nagkaroon ng kakaibang sigalot. Ang mga alagang hayop ay nawawala ng sunod-sunod. May lumalabas na ilaw sa gitna ng gabi at may mga bakas ng paa na hindi pamilyar. Nagsimulang magsimula ang mga pulong sa plaza, may mga tanong at may mga galit na hinaing. Ang amoy ng pagkasunog ay paminsan-minsan na naglalakbay sa hangin at may mga malamlam na mata na sumilip mula sa mga puno. Ako ay nakaramdam ng isang presensya at unti-unti kong natutuhan kung paano kilalanin ang mga senyales. Ang unang konkretong palatandaan sa akin ay hindi agad kapansin-pansin. Isang umaga, habang nag-aalaga ako ng sisiw, napansin kong may kakaiba sa paa ng manok na inaalagaan namin. May sugat na malilim na parang ahas na kumagat lamang kagabi. At may mga maliliit na himaymay ng balat na kumupas sa paligid. Nang hinawakan ko ang sugat upang linisin, nag-alog ang aking daliri na kinuha ang piraso ng kuko sa aking bulsa. Walang ginawa ang aking isip kundi huminga ng malalim at ilingon ng ulo. Wala akong dapat ipaliwanag noon.
May bahagyang init na dumaan sa aking mga daliri. Mula noon, may mga panahong hindi ko makontrol ang mga kilos ko. Bigla akong nagsusulong, nakikiskis, naglalakad nang hindi ko pinakikilos ang aking mga paa. Nang may lumapit na bata sa amin para magtanong ng karning baka, hindi ko sinasadyang maglaro ng ganitong kakaibang galaw at nagulat kami. Pareho. Ano yan? Tanong niya. Hindi ko alam, sagot ko. Baka napuyat ka lang. Ngunit hindi lang iyon. Ang piraso ng kuko ay parang may ginagawang koneksyon sa akin. Minsan, sa gabi, nararamdaman kong may boses sa aking ulo na nagsasabing simple lamang na gawin ang isang bagay, pagkatapos ay nangyayari ito. Unti-unti, nagsimulang lumalaki ang mga bulong-bulungan sa aming lugar. May nagsasabi na may aswang na gumagala, na may babae na naglalakad, na may mata na kumikinang sa dilim. Ang aking pangalan ay nagsimulang mapabilang sa mga pag-uusap. May mga nagsabing ako ang may kakaibang karamdaman. May mga nagsabing ako ang susi sa lahat. Hindi ako tumakas. Hindi ko pinili ang landas na ito. Dinala lamang ako doon ng bagay na nahawakan ko sa kabila. Sa kabila ng pagdami ng mga tsismis, may mga sandali na ang kapayapaan pa rin ang naningibabaw. Pinunan namin ang aming araw ng gawain at ng pag-asa. Ang mga kapitbahay ay patuloy sa kani-kanilang gawain. Si Mang Lando ay patuloy na nag-aayos ng bakod. Si Aling Rosa ay nagluluto ng bagoong sa tabing palengke. Si Benji ay nag-aalok ng tulong sa pagbubukid. Si Padre Mateo ay nagpapayo ng mga salita sa misa. Si Lola Nena ay nagbabantay sa mga lumang kagubatan. Si Kapitan Ramon ay nagbabantay sa katahimikan ng barangay. Si Tomas ay naghahanap ng paraan para protektahan ang kanilang mga kabayo. At si Inday ay nagsisikap humayag ng tela para may isuot ang mga nalulungkot. Sa bawat usapan, may pira-pirasong pag-aalala, ngunit may ngiting ipinapakita. Ngunit habang papalapit ang gabi ng pagliko ng buwan, napansin ko ang paglaki ng mga nakakatakot na bagay. Isa sa mga ito ang dumating sa anyo ng pangitain, isang dilaw na mata na lumilitaw sa ulap at nagliliwanag sa isang dapit hapon. Isang gabi, nakita namin sa dulo ng tupa ng bukid ang isang porma na naglalakad. Tila napakabagal, ngunit may biglang pagdulas ng kanyang mga kamay na parang may nababakas na kuko sa bawat hakbang. Isang araw, dumating si Benji sa amin na may dalang balita at may hawak-hawak sa dibdib. May nakita ako, sabi niya nang halos mapapangiwi. Saan? Tanong ko. Sa gilid ng ilog, may lumalakad na babae na may balahibong pilak sa kanyang balikat. Bakit parang kwentong nakakatakot? Saya ko, pero hindi ako tinatawanan. Hindi biro ito at mumisi siya. Sa mga sandaling iyon, alam kong hindi na lamang basta-basta nakakaranas ng kakaiba. May mga bakas na ng kuko, may mga ulirat na naglilihim, at may mga mata na tumitingin sa amin mula sa ilalim ng anino. Hindi ko alam kung sino ang kailangang lapitan. Ang mga matatanda ay nagsimulang magtipon sa ilalim ng punong mangga, nagbubulong tungkol sa mga paraan para itaboy ang masamang espiritu. Si Lola Nena, na kilala bilang tagapagpagaling, ay nagdala ng lumang aklat ng mga ritual. Hindi ito basta aswang, sabi niya nang nakayuko at huminga ng mabigat. May kakaibang kapangyarihan dito. May palamuti ng hayop na nagdudulot ng pagbabago. May mga nagsabi ring baka may sumpa sa lupa na aming tinatakbuhan. Ang mga teorya ay dumating na parang ulan. Isang hapon, habang nakaupo ako sa anino ng aming bangko sa tapat ng bahay, lumapit si Tomas at naupo sa tabi ko. Ano ang iniisip mo? Tanong niya. Iniisip ko kung bakit ako, sagot ko. Bakit mo sasabihin iyan sa akin? Kasi kilala kita mula pa noon, sagot niya, at ginawang seryoso ang muka. Alam kong hindi mo sinasadya. Umaahon ang hangin at naghulog ng mga dahon sa lumang tabla ng bakod. Sa kamay ko, hawak pa rin ang piraso ng kuko. Kung gusto mong itago mo, sabi niya. Ngulit kung hindi mo kaya, sabihin mo sa amin.
Hindi ko sinabi sa kanya kung ano ang nararamdaman ko tuwing gabi. Hindi ko sinabi na lumalakas ang pagkaugnay ko sa mga hayop tuwing humahalimuyak ang hangin ng umaga. Ngunit may pangamba ako na kung ibubukas ko ang bibig, maaaring hatulan ako ng buong baryo. Ang posibilidad na mawala ang tiwala ng iba ay masakit. Sa huli ay nagpasya akong itago ang piraso sa ilalim ng unan at magdasal na sana mawala ang kakaibang pagbabago sa akin. Hindi nagtagal ay dumating ang oras na hindi na namin kayang itago ang isang bagay na mali. May nawalang bata sa kabilang baryo isang gabi. Nag-alis ang mga tao sa kanilang kama at nagluksa, naghahanap, nag-iilaw ng mga sulo sa dilim ng kagubatan. Si Kapitan Ramon ay nag-organisa ng paghahanap at ako ay nagvoluntaryo. Dahil doon, unti-unti na lumubas ang mga pinto ng takot. Nasundan namin ang mga bakas papasok sa kakahuyan. May mga sugat na tila hinatid ng kalabaw at may mga bakas ng kuko sa putik. Nang maabot namin ang gilid ng ilog, nakita namin ang isang bagay na hindi namin inakala. May mga piraso ng maliliit na balahibo. May pinong pulbos na parang abo at isang maliit na palamuti na kahawig ng kuko ng pusa na naiwanan sa dulo ng batuhan. "Ano iyon?" tanong ni Aling Rosa. Hinahanap ang salita. "Parang palamuti," sabi ni Benji. "May kakaiba," sabi ni Lola Nena at hinikayat kami na lumayo. Ang takot ay mabilis na kumalat, parang apoy sa tuyong damo. Mula sa panahong iyon, hindi na namin sinubukang maliitin ang mga bulong. Lumipas ang ilang gabi at nag-igting ang tensyon. Ang mga tao ay nagkakaroon ng alinlangan sa kanilang kapitbahay. May mga ilaw na naglalaho, may mga paghihinagpis na hindi maipaliwanag. Si Padre Mateo ay nagbigay ng babala sa misa at sinimulan naming maghanap ng mga paraan para protektahan ang aming mga sarili. Dumating si Lola Nena na may bitbit na ilang bagay, langis, mga dahon at isang maliit na sinulid. "Ihanda ninyo ang mga palamuti," utos niya. Hindi lahat ng bagay ay nakikita ng mata lamang. Doon nagsimula ang aming serya ng paghahanda, pagpupuri, paglalagay ng mga palaso ng bawang sa pintuan at paglalagay ng maliit na palamuti sa mga anak. May mga ritual na hindi ko alam kung totoo o gawa-gawa lamang, ngulit ginawa namin. Sa bandang huli, ang aming pag-asa ay umasa. Sa paniniwala na may paraan upang mapanumbalik ang balanse. Isang gabi, habang malakas ang hangin at parang nagtutulak ng alikabok sa mga palad, nagkaroon kami ng pagkakataon na malaman ang tunay na kapangyarihan ng piraso na iyon. Ako mismo ang nakatanggap ng tinig na tila hindi ko na kayang itanggi. Sa oras na iyon, naisip ko na dapat kong sabihin sa ilang tao ang aking sinasaloobin. Pumunta ako kay Benji una. "Benji," sabi ko, nang halatang kinakabahan, "kailangan kong sabihin ang totoo." "Ano iyon?" tanong niya nang nag-aalala. "May hawak ako na piraso. May piraso na parang kuko ng pusa. Mula nang hawakan ko ito, iba na ang pakiramdam ko." Nagkatinginan kami ng ilang sandali. "Bakit hindi mo sinabi agad?" sabi niya. "Natakot ako," sagot ko. "Natakot akong hindi ako paniwalaan." "Nilikha mo ang problema o tinuklasan mo lang ito?" tanong niya muli. "Hindi ko ginawa, dinala lang ako rito." "Kung totoo ito, kailangan natin ng tao na makakaunawa." "Sino?" "Si Lola Nena," sagot niya nang walang pag-aalinlangan. Nagsama kami at napagpasyahan na sabihin ito kay Lola Nena sa liwanag ng araw iyon. Sa harap ni Lola Nena, inilantad ko ang piraso. Nilapitan niya ito at hinawakan ng kanyang mga kamay na may marka ng panahon. "Ito ay hindi ordinaryo," sabi niya, nang malambing ngunit seryoso. "May espiritu ito. Posibleng isang taglay ng pusa na naipit sa loob ng isang tao at ginawang amuleto. Kung ganito, hindi basta-basta mawawala sa iyo." "Ano ang ibig sabihin niyan?" tanong ko at nanginginig ang boses ko. "Maaari kang maging kalaswaan at kalakasan," malasigaw na tugon niya. "Maaari ding maging panganib sa iyo at sa iyong kapwa." Nagising ang aking isip. Sa pag-uusap na iyon, nabuksan ang serye ng pagdududa, ng mga tanong na hindi ko alam kung anong sagot ang hihigit na matimbang. Ngayon, kailangan kong humingi ng tulong sa inyo.
Kung may bahid ng kilabot na naramdaman ninyo habang binabasa ito, intindihin ninyo, hindi ko ginusto ang mangyari. Hindi ako naghahanap ng simpatiya, naghahanap ako ng pag-uunawa. At kung ikaw ay nararamdaman ang kakaibang pagnanasa na tulad ng akin, isaisip mong hindi ka nag-isa. Sa puntong ito ng kwento, gusto kong itanong sa inyo, alin sa mga sumusunod ang mas nakakairita para sa inyo? Ang mismong pagtuklas ng amuleto, ang pag-usbong ng mga bulong-bulungan sa baryo, o ang mismong pagtutok ng buong komunidad sa pag-igting ng takot? Isulat lamang amuleto, komunidad o labanan sa comments para malaman ko kung saan kayo pinaka-nakaramdam ng kilabot. Ang bawat puna ninyo ay mahalaga para malaman namin kung anong bahagi ang dapat naming talakayin sa susunod. Salamat dahil nakikinig kayo at dahil sa kahit isang salita ninyo ay nakakapagbigay ng lakas na ipagpatuloy ito. Ngayon, babalik tayo sa kwento at ipapakita ko sa inyo kung paano napunta ang lahat sa isang labanan na hindi inaasahan. Matapos ang pag-uusap kay Lola Nena, dumami ang aming paghahanda. Naglatag kami ng mga lambat sa gilid ng ilog, nagpaligid ng apoy at naglagay ng mga palamuting may bawang sa mga pintuan. Si Kapitan Ramon at ang ilan pang kasama ko ay nagpapatrolya tuwing madaling araw at si Padre Mateo ay nangako ng bendisyon tuwing linggo. Naging masinsin ang aming pag-uusap. May mga oras na nagkakasakitan kami dahil sa takot at pag-aalala. Tila ba kami ay naghahanda para sa isang digmaan na hindi namin lubos na nauunawaan. May nagulat na isang gabi, may nakita ang isang grupo sa gilid ng kakahuyan. Isang babaeng naglalakad na may kakaibang anyo, may balahibong akit na kumikislap tulad ng pilak at may mga mata na sumisilip sa dilim. Hindi pa yata kami handa, malungkot na sabi. Hindi naman talaga kami handa, tugon ni Mang Lando. At doon nagsimula ang huling yugto ng aming paghahanda. Ang gabi ng labanan ay nagsimula ng unti-unting maglaho ang buwan at may hangin na hindi normal ang ritmo. Nararamdaman mo sa balat ang lamig na tila sumisingit sa buto. Dumating kami sa tapat ng lumang sementeryo, bitbit ang mga ilaw at sandata na yari lamang sa kahoy at bakal. Ngunit ang aming tunay na sandata ay ang aming paniniwala at ang munting piraso na bumabalat sa akin. Bawat hakbang ay napakabigat at napakaseryoso. Nang marating namin ang gitna, may mga aninong nag-uumapaw at may mga mata na nagmamasid mula sa likod ng mga punong marang. Nakita ko siya nang nakasilid sa liwanag ng buwan, isang babaeng nakasuot ng puting damit na parang naluma, may balahibo sa balikat at isang maliit na kuko na kumikislap sa kamay niya. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang oras. Lumapit siya at tumingin sa amin ng diretsyo. "Bakit kayo narito?" tanong niya, at ang boses niya ay parang hangin na dumadagundong. "Iwasan mo ang aming bayan," tugon ni Kapitan Ramon ng malakas. "Hindi kami papayag na sirain mo ang tahanan namin." Napatingin siya sa akin, sa aking mga mata, at nagkaroon ng isang sandaling tila nagkakaugnay ang aming mga kaluluwa. Ang kanyang salita ay hindi pa man tumalima sa aking pandinig nang maramdaman namin ang mabilis na paggalaw ng mga anino sa aming paligid. Mula sa dilim, may tumindig na mga anyo, may mga nagkukunwaring tao na may sungay at may mga kamay na tila naglalakad sa pagitan ng lupa at himpapawid. Nagsimula ang labanan. Mga sandaling ito ang naging pinakamahaba at pinakamabilis sa aming buhay. Ang bawat hininga ay parang pagbibilang ng isang hukbo na may nakatagong pang-akit. Sumigaw si Benji, "Maghanda!" at dali-dali naming itinawid ang mga sulo at ipinakita ang liwanag. Ngulit may mga sandaling parang hindi sapat ang ilaw. May tiniyak na nag-umpisang kumawala sa akin. Hindi ko maintindihan kung ito ay dahil sa takot o dahil sa kakaibang presensya ng piraso sa aking kamay. Ang unang sablay ay nang makita namin na ang mga anino ay hindi nasisira sa apoy. Kawangis ng kawalan, ang kanilang balat ay hindi napapaso at ang kanilang mga mata ay parang salamin na nagbabalik ng aming mga pisngi. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kalabisan ng damdamin na kailangan labanan. "Huwag kayong papayag,"
Sigaw ni Kapitan Ramon. Hindi ninyo kami mawawala. Pero sa klima ng sagutan, may nagbago. Mula sa gitna ng pagkakadismaya, biglang lumitaw ang isang liwanag mula sa lagusan ng lupa. Isang malaki at mabait na anyo ang dumampot sa gitna ng lugar. Hindi ito tao, hindi rin ito hayop na alam ko. Ngunit ang pag-iral nito ay napakalakas, parang ginaw ng bisa ng lumang mundo. Tumawag siya sa akin at sinabing, hindi mo kailangang mag-isa. Napangiwi ako at hindi agad makahinga. Ang nilalang na iyon ang tumulong na buuin ang aming bilog ng ilaw at ipinakita sa amin na may iba pang paraan upang takasan ang panganib. Sa kanyang mga kamay may lumitaw na sinulid na kumikislap at mga anting-anting na nagpapaigtig sa aming paniniwala. Sa tulong niya, napilitan ang mga aninong umatras. Sa isang sandali ng kaguluhan, ang babaeng may balahibo ay nagkaroon ng pagkakataon na kumawala at tumakbo. Umalis siya papalayo habang ang kanyang tawa ay parang hangin sa talahiban. Sa gitna ng labanan, nagkaroon ng magkakasunod na pangyayari na nagbago sa aming buhay. Una, may napanood kaming isang eksenang hindi inaasahan. Si Inday ay nasa gitna ng mga aninong tumatahol at sa halip na tumakbo, pinulot niya ang isang malipit na kahon mula sa kanyang alapaap. Ano iyan? Tanong ko nang medyo humihingal. Ito ay lumang palamuti, sagot niya ng may tapan. Alaala ng aking lola na nagsasabing ito ang pinakamatibay na panlaban. Naglabasan ang sumunod na bahagi ng aming kagamitan, mga dasal, mga stola at ilang kahoy na tila malikot. Ang ikalawang hindi inaasahang pangyayari ay ang pag-ibayo ng aking lakas. Sa sandaling iyon na parang nagkaroon ako ng kakaibang kakayahan na makita ang mga linya ng galaw ng mga anino at tandaan ng kanilang pagkilos. Ano ang naging sanhi niya? Ang piraso ng kuko ba o ang presensya ng nilalang na dumating? Ang sagot ay hindi agad dumating. Gumit ang aking mga kamay ay umatras at kumilos ng tila may sariling isip na parang sinusunod ng katawan ko ang isang utos na hindi ko alam. Sa gitna ng pagtutulungan, may isang sandali ng karimlan na tumama, isang emboscada. Mabilis ang mga aninong naglunggati ng kanilang mga kuko at may isang pagtiklop ng lupa. Ako at si Tomas ay nadapa at nasalok sa mga bitag. Huwag! Sigaw ni Benji at agad siyang lumusong para kami ay hilahin. Huwag mo kaming iwan! Sigaw ni Mang Lando. Nakarinig ako ng pag-iyak mula sa likuran at may bumulong na pangalan ko. Hindi pa panahon. Sa pagkaluhod namin, inilipad ang mga anino sa paligid at may isang matinding pakikipaglaban na tumuloy sa amin. Sa sandaling iyon, ang eksena ay tila hindi na namin kontrolado. Ang isang bahagi namin ay nagsabi na umalis, ngunit ang ibang bahagi ay nagsabi na manatili. Maraming sugat ang natamo namin, may dugo sa putik, may bala ng takot. Ngunit sa kabilang banda, may hindi inaasahang pag-asa. Ang nilalang na tumulong sa amin ay bumalik at kumaway. Sa kanyang paggabay na ipagpatuloy naming palakasin ng bilog ng ilaw. Matapos ang ilang oras ng laban, may malaking pagbabago. Ang babae na may balahibo ay nasaktan at napabagsak ang piraso ng amuleto niya. Isang maliit na bagay lamang ang nag-iba, iyon ang sandaling napabagal ang lahat. Hawakan ninyo, sigaw ni Lola Nena, huwag niyong ipahiram ang inyong takot. Ako ang unang tumakbo at sinuong ang panganib. Sa wakas, naabot ko ang piraso na bumagsak at kinapa ito ng mabilis. Nang hawakan ko, parang bumuhos ang isang alon ng init at lamig na sabay-sabay, parang ang dalawang mundo ay nagtagpo at nagbigay daan sa isang kapayapaan ng sandali. Naramdaman ko ang pagkakabit ng aking mga kuko sa banig ng kalikasan. Naramdaman ko ang walang hanggang ugnayan sa pagitan ng tao at hayop. Sa isang malungkot na ngiti, napatingin ako sa paligid at nakita ang mga sugat ng aming mga kapitbahay. May mga nawala, may mga nasaktan, ngulit marami ang nabuhay. Ang babae na may balahibo ay hindi na tumugon. Umalis siya gaya ng isang anino na binabagtas ng hangin at ang mga paligid ay unti-unting nagbalik sa tahimik.
Pagkatapos ng laban, may mga sugat na kailangang gamutin, may mga damit na nabutas at may mga kaluluwa na sugatan. Sa aming paglilinis sa umaga, nagtipon kami sa gitna ng plaza. May tubig at dahon na inilagay sa mga sugat, may lilim na itinayo para sa mga napagod. Nagkaroon ng tahimik na pag-aalalay sa bawat isa. Si Inday ang naghilamos ng mukha ko at sinabing, "Buhay pa rin tayo." Si Benji ay nagbigay ng malakas na pagyakap at si Kapitan Ramon ay nagtakda ng mga bagong patakaran para maiwasang muling magkaroon ng ganitong pangyayari. Ngulit, ang pinakamahalaga, may mga tanong pa ring hindi nasagot. Ano ang ugnayan ng piraso sa akin? Bakit ako ang may hawak nito? Ano ang magiging kapalaran ng aning baryo? Sa mga sandaling iyon, ako ay nagmuni-muni at hinog ako ng pagod. Ngulit, may isang bagong liwanag sa aking mata. Ang kaalaman na ang buhay ay maaring magbago at ang aming bayan ay matibay pa rin. May mga technical na hakbang na ginawa namin pagkatapos. Sinunod namin ang ritual na inirekomenda ni Lola Nena para masecure ang amuleto at mabigyan ng proteksyon ang sinumang magkakaroon ng kaugnayan dito. Kailangan munang linisin ang piraso gamit ang tubig mula sa ilog na pinakuluan ng gabi at ilagay ito sa loob ng maliit na bag ng tela. Sunod ay pinihiran ito ng langis na may halong dahon ng lagundi at tinakip ng pusaang kulay pilak para mapawi ang mga malisyosong enerhiya. Pagkatapos nito ay inihain namin ang mahinahong dasal at sinugatan ng 5 maliit na apoy para iwasan ang pagkamalay ng daan. Ang prosesong ito ay hindi mahirap, ngunit kailangan ng pasyensya at tapat na intensyon. Sa loob ng 3 araw ay inuulit ang paglilinis at pagdadasal hanggang sa matiyak na hindi na maipapasa pa ang masamang impluensya. Ang mga sumusunod na linggo ay panahon ng paghilom. Nagkaroon ng maliit na pagdiriwang sa plaza bilang pasasalamat. Sa mga buhay pa, ang mga trip na pagpupulong ay nagbigay ng bagong pag-asa. Hindi lahat ay nawala. May mga pamilya na nawalan pa rin ng mahal sa buhay. Sa kabila ng lahat, may mga bagong aral na nawala. Magkakapitbahay ang naglalaan ng oras upang magturo ng mga simpleng paraan ng proteksyon. Si Padre Mateo ay nagdala ng mga aklat at si Lola Nena ay nagbigay ng mga tanawin ng herbularyo. Nagkaroon kami ng mga klase sa paghahanda sa gabi at pagtatanim ng bagong damo. Sa loob ng mga araw na iyon, ako ay nakaramdam ng kakaiba. Ang piraso ay naapektuhan, ngunit hindi ganap na nawala ang kanyang epekto. Ang aking mga kuko ay nananatilig medyo matulis, may bahagyang pilak na kislap na hindi na natin matanggal. Naisip namin na maaaring ito ang bagong tanda ng aming karanasan. Hindi na kami magiging dati. 1 buwan matapos ang labanan, bumalik ang bahagyang kapayapaan. Napansin namin na ang mga hayop ay unti-unting bumalik sa kanilang mga pinanggalingan at ang mga sugat ay naghilom. Ako mismo ay nagbago. Ang aking pagkilos ay mas kontrolado at ang aking mga kamay ay unti-unting nawala ng kakaibang init. Ang mga tao ay bumalik sa kanilang mga gawain at may kasamang pag-iingat. Si Tia Lilia ay lumapit at hinawakan ang aking kamay ng mahigpit. "Salamat," sabi niya. "Hindi mo ginusto ang mangyari." "Alam ko," sagot ko, ngulit hindi ko rin sinasadya. Sa aming pag-uusap, napagtanto namin na may mga bagay na hindi namin lobos na mauunawaan, ngulit may mga paraan upang mabuhay kasama ang alaala nito. Ang aming baryo ay nagtakda ng isang alituntunin. Hanggang sa hindi pa masiguro ang kaligtasan, hindi kami mag-iiwan ng mga ilaw na nakapatay sa gabi. Lahat ay maghahatid ng isang maliit na palamuti na gawa mula sa kawayan bilang proteksyon. 3 buwan matapos ang labanan, mas naging maayos ang lahat. Nagkaroon kami ng maliit na piyesta na hindi namin nakalimutan ang nangyari, ngunit ipinagdiriwang namin ang buhay na naibalik. Si Benji ay ang nagsagawa ng pag-awit at si Inday ang nagdala ng mga bagong tela. Si Kapitan Ramon ay nagpasya na magkaroon ng regular na pulong para sa seguridad ng baryo. Ang mga tao ay naging mas malapit, ngunit may iilang sugat na hindi ganap na napapawi. Ang piraso sa aking kamay ay naging simbolo ng isang bagay na mas malalim.
kung paano ang isang maliit na paghimok ay maaaring magdala sa atin sa gilid ng pagkawasak at paano sa pamamagitan ng pagtutulungan ay maaari ring magpagaling. Ako ay nagpagpasyahan na itago ang piraso, hindi bilang yaman, kundi bilang paalala. Inilagay ko ito sa isang maliit na kahon at inilagay sa ilalim ng altar sa aming bahay. Sabay desisyon na kung kailanman ito magpapakita ng masamang palatandaan, pupunta ako sa ilog at ipapalayag ito sa agos. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang buhay ay tila mas tahimik. Ang mga bata ay naglalaro pa rin sa palengke. Ang mga gabi ay may awit ng kuliglig at ang Buwan ay patuloy na sumilip sa aming bakuran. Ako ay nagbago. Hindi na ako ang parehong dalaga na natakot humawak ng kuko. Ang aking mga kamay ay may marka pa ng nakaraan, ngulit mas matibay ang aking paninindigan. May bago kaming ritual tuwing gabi ng kabilugan. Ilaw at dasal, sabay pag-alala sa mga naglaho. Si Tia Lilia ay kadalasang nagluluto ng malamig na tinola para sa mga kapitbahay. Si Benji ay nag-aalaga ng mga bagong tupa. Si Mang Lando ay nagtatanim ng bagong bakod. Si Aling Rosa ay nagsimula ng maliit na tindahan ng biko. Si Padre Mateo ay nagbigay ng payo at si Lola Nena ay nagturo ng mga bagong halamang gamot. Ang aming komunidad ay mas naging malakas, may sugat, ngunit muling buo. Ako naman ay nagpatuloy sa pag-aalaga ng aming bahay, sa pagdadala ng tubig at sa pag-alaga sa amulet na aking natutunan hawakan ng may pag-iingat at paggalang. Sa pagtatapos, ang aking karanasan bilang dalagang may kuko ng mahiwagang pusa ay nag-iwan ng malalim na marka sa akin at sa aming bayan. Natutunan naming hindi dapat baliwalain ang maliliit na palatandaan. Natutunan naming magtulungan sa oras ng panganib. At higit sa lahat, natutunan ko na ang takot ay hindi palaging kalaban, kundi isang paalala na kailangan naming magkaisa. Sa huli, ang piraso ng kuko ay hindi itinuring na sumpa lamang. Ito ay naging paalala ng aming lakas at pagkakaisa. Kung may natutunan kayo sa aking kwento, sana huwag ninyo itong ituring na katang-isip. Kung may naranasan na kayong katulad, ibahagi ninyo. At kung may natitira sana kayong tanong, ilagay lamang sa comments ang salitang nais ninyong pag-usapan. Maraming salamat sa pakikinig. Sa mga susunod na kwento, aalamin pa namin ang iba pang mga lihim ng aming baryo. Tandaan ninyo, ang buwan ay nagtatago ng mga lihim, ngulit tayo ang nagbabantay upang magsalita kapag oras na.